We do not have the right to judge them to say, uy, bawa, choice nila ulit yun. Alam nila yung predicament, alam nila yung consequences of actions nila. I mean, pero para i-judge mo na ikaw, napakasama mo ng tao kasi naninigarilyo ka. Correct. Hindi ka nga naninigarilyo, pero mas matindi pa sa paninigarilyo yung ginagawa mo. May nakausap nga ako sa kapatid. Mhm. Ano kami, okay pa siya. I mean, nandun pa siya. Di naman kami close friends, pero we're good colleagues. Tapos nag-usap kami kanina. Sabi ko sa kanya, thank you at thank you na hindi mo ako ina-avoid. And basta nag-thank you ako sa kanya. Sabi niya, sis, wala po akong karapatan para husgahan ka sa lahat ng mga ginawa mo sa akin. I don't see a reason para mag-judge ako sa iyo. Sabi ko, hindi, nanggagaling ako dun sa point na sabi kasi pag lumabas daw dyan sa masama na or sa demonyo, hindi ko matanggap yun kasi ang sakit sa dibdib ko noon. Ang sakit kasi ilang years din naman akong sa maliit kong paraan, part ng sweldo ko talagang ayoko na lang magsalita nun kasi baka mamaya dumating pa na parang tawag doon, yung nagsusumbat ka. Alam ng Diyos ko ano yung kapasidad ko to give. So, Yun, cut lang kita. Yun minsan na hanggang ngayon, naging maling pananaw natin. Yung kasi itunuro sa atin eh. Panunumbat, mali yan eh. Yan, Miss D. Kasi, yeah, mali talaga. pagka tinanong ka ng korte, nag-explain ka sa korte, panunumbat ba yon? No. You are explaining yourself. And explaining yourself is not a panunumbat. Yeah, pero ang point ko nung sinabi ko, yun yung parang iba yung the way they say it, right? I understand. So, Totally understand. yeah, for me, parang hindi ko sinasabi to para sabihin, ako, may ganito, ganyan. Wala eh. Kasi binigay mo yon from the heart. I know you did it the same thing. The same way. Pero para sabihin mo na ganito mapupunta sa demonyo or sa Satanas na ang sakit na after all these years, wala naman kami. At saka never ako nagsalita ng anything. Di ba? Alam mo yan. Pumipigil ako. Kasi for me, nangyari na yon. You just have to move on. You have to pick up yourself. Ang sa akin lang, sabi ko nga kanina sa PPP, I'm doing this because I want to be able to help yung mga kapatid na paano mag-move forward. Kasi mahirap, iba-iba tayo ng process. Iba-iba yung how we see things, no? Yeah. How I process. Pero hindi ko sasabing I disregard na bahala kayo sa buhay nyo. Kasi may pain pa rin eh. Yun yung panakot ni Daniel Rason. Saan kayo pupunta pag malis kayo dito? Mapapahama ka. Hindi naman hindi naman sa Diyos ka naman nakakapit eh. So why should you be afraid? Kumusta naman yung buhay ninyo? 'Di ba buong family kayong nag-exit? Yes, buong family. Awa naman ng Diyos, we're okay, we're good. We're happy. Moving on. That's the important thing. We're moving on and we're holding on. Diba? Maganda rin yun. You hold on to Christ, you hold on to God. Kasi ang tao kahit napakabuti mo, halimbawa ikaw, kaibigan kita, best friend kita, pangakuan mo ko na, sige, tutulungan kita, pwedeng magbago yun, di ba? O pwedeng hindi mangyari, pero pag ang Diyos ang nangako, diba? We know naman that na. So, hindi totoo yung pananakot na ipinapanakot ni Daniel Rason na pagka umalis kayo dito, mapapasama kayo. Based on your own experience. Hindi kasi ako natatakot sa salita ng tao eh. Mas natatakot ako sa salita ng Diyos. So, I would say, no, pag naniwala ka kasi sa isang salita ng tao, di ba merong verse sa Bible na sumpain ng taong yes. Ano yun? So, it is written in the book of Jeremiah 17:5. Oo, na tumitiwala sa tao. Oh, exactly. So, from then on, sabi ko nga sa'yo, hindi ako magaling sa talata. I'm not really good at that. Pero, alam mo yun, yung when you're guided by the Holy Spirit, may mga verses sa Bible na ikikip mo sa heart mo. Kasi, that is,
giving a significant meaning to you. So, ayun, I mean, I really don't mind kasi para sa akin, mas matatakot ako kung halimbawang hindi na ako kumikilala ng Diyos or hindi ako kumikilala sa Kanya. Siguro mas nakakatakot yun, diba? Actually, kaya ako tinanong yon kasi maraming mga kapatid na closet na natatakot dahil dun sa panakot na ipinapanakot ni Daniel Rason na pag lumabas kayo dito, mapapasama kayo. Mapupunta kayo sa impyerno, hindi kayo maliligtas, and so on and so forth. Kanina sa PPP, topic ko yung, my topic was reflect, reclaim, rebuild. It's a process. And one of the questions na itinanong ko, yung mga taong nag-hold on sa'yo para wag kang mag-push through sa kung ano yung decision mo, that's really part of what they are doing best, what they do best rather. So, meron akong isa ring previous topic sa PPP, #never again. It's not to para kumalaban or anything. So, kasi nakakaalam sa sarili mo, you know yourself better. Naiintindihan mo yung relasyon mo sa Diyos. Kung kilala mo ang Diyos at kinikilala mo yung Diyos, alam mo sa puso mo kung saan ka mag-cleave, no? Saan ka manghahawak. So ako, pag yung ang hirap kasi Badong, di ba, minsan parang ang dating parang nagmamarunong ka, right? Pero we're just saying this for the sake of helping you understand. We've been through that. Ginaslight din namin ang sarili namin. Ako, it took me a while para maintindihan ko ano yung nararamdaman ko. Kasi I always make a balance between, I'm in mentoring, di ba? So, when I do mentoring, I ask the right questions. And that questions will lead the mentee to final or analyze, tama ba itong ginagawa ko? Ito ba yung direction na gusto ko? Tapos sa sarili ko, hindi ko magawa. Parang, sabi ko, there must be something wrong. Parang yung four-way test ng four-way test ng Rotary. Somehow, yes, kasi yes. Where. Yes. When you're reflecting kasi, you know the answers actually. You know the answers to the questions. You're just trying to cover it up by saying, hindi, tama sila. Pero alam mo sa loob mo, hindi ka naman nagpapakataas eh. It's not about that eh. It's about accepting the fact that you are already seeing something, but you are covered. Diba may 3 monkeys, yung covering the eyes, covering the ears, covering the mouth. And we tend to do that in order for us to say, no, I will just keep it, ignore it, parang ganon. Actually, Miss D, yun yung ginawa sa atin noong pinanggaling nating religion. Feel, see no evil, speak no evil. Kaya itong ginawa nila sa atin na kahit na meron na tayong nakikita ng mga irregularities sa aral, sa pamumuhay ng royal family, still na nabulag tayo, naging pipi tayo. That's so true. Sinasabi ko nga, they took away the personality or yung tayo, yung mismo yung pagkatao natin. Nawala yun because we allowed it na masacom tayo dun sa obedience. So, we allowed that. Natawa ko, sorry kasi si Emil Domingo, kanina sa live ko sa PPP, nire-request niya yung healing. Ngayon naman, pwede ko na daw ba tapusin yung healing? Yung song na healing. Cause your love just keeps on healing me. O, yan na. Kabos mo yung kabos mo yung tsahin mo. Wag na. Oo. Kaboses mo, ngayon ko lang na-realize. Copycat niya ako eh. Yan. Ngayon nakikita ko na nga siya sa'yo. Ganyan pagka off-cam.
bungis-ngisera din yun, nako. Hindi mo rin naman kasi masisisi sila, Batong, kasi emotional, yan manipulation. That's the only word that we can use. Yun. Sorry for it, pero nasa sa inyo yung decision. And if you pray, I'm pretty sure God is already giving you signs. Pero hindi namin para hikayatin kayo, lumabas kayo dyan. No eh. If you already are sensing something is wrong, why don't you give yourself that opportunity to feel that freedom na ibinigay naman ng Diyos sa atin? Huwag mong sasagutin si Tembong. Tinatiyulala muna ko sa sa ice cream. Bro Tembong, sorry, hindi ko masasagot yung katanungan mo. Pasensya na. Yun yung ginawa kasi sa atin, yung nulag tayo, nanggal yung yung common sense natin. So, kahit kung anong i-feed nila, yun yung tama. Kahit nakikita na nating mali, nagiging ignorant pa rin tayo or dinededma natin, nagbubulag-bulagan tayo. Pero, sabi mo nga, at sabi ng marami, the mere fact you are asking something, kung tama pa ba ito o meron bang ganito o ganito, ganyan, ibig sabihin, meron ka nang nasisense na hindi tama. And you are just wanting affirmation na ay tama yung hinala ko na merong nangyayaring ganun. Kaya nga nung nagsalita ako, ang daming nag-message sa akin na validate yung mga na observe namin, na validate yung nasa isip namin na hindi namin kayang i-voice out, hindi namin kayang lagyan ng letra. Sa company kasi, Badong, yung mga ganyan na hindi ma-express yung sarili. I created a program kasi for small entrepreneurs or SMEs. Kasi karamihan, you're bounded by the rules. Mm-hmm. Right? Rules are meant to be followed. When do you bend the rules? Yun yung hindi nagkakaroon ng gray area kasi nga, rules are meant to be followed. So when, for example, binigyan ka ng, ako kasi hate ko yan pag nag-work ako sa company na, ay hindi po pwede yan. Pag sinabi mong hindi po pwede yan, dapat may option ka, ano kaya ang pwede? Yes. Right? Kasi, hindi naman po pwedeng you just follow and then you don't have options. Yun nangyari kasi sa atin, parang we gave in. We gave in ourselves. We gave in everything to the point na talagang hinayaan natin pati yung personality natin na bago. Nawala yung kagaya ko. Unang-una, dinibang ko yung idea na pag lumabas daw, ay babalik ka sa sasabi na nagagawa ka ng masama, something like that. Suka. Kasi ako hindi ako naninigarilyo, Bato. Pero hindi pa rin ako naninigarilyo ngayon kasi hindi ako naninigarilyo ever. Ako rin naman hindi ako naninigarilyo before at hindi rin ako naninigarilyo ngayon. Yun na nga, parang to say that ganun yung mangyayari. It's so mali It's wrong. Yes. No, Miss D, hindi naman natin masisi. Halimbawa, yung mga kapatid ngayon na nagsilabas, naninigarilyo, masisisi mo ba yung mga yan? When in fact, panahon pa ni matandang parent, hindi bawal. Sino lang nagbawal? Diba? Yung Soriano, yung maong Soriano nagbawal. So, meron silang kanikanyang rules. Yung ba'y bawal talaga ng Biblia? Kasi, kung bawal talaga yan ng Biblia, noon pa binawal na. Pero bakit kada panahon mayroong bawal, mayroong hindi bawal? At yung sabi na nila di ba darating daw sa pagkaunawa. I mean, sige, bigay na natin yun sa kanila. Hayaan na natin sila doon. Pero, again, the fact still remains na choice mo yan If you want to be bad, choice mo yan. If you want to be good, kaya nga binigyan tayo ng discernment ng Diyos, di ba? Alam mo, Miss D, yung regarding sa paninigarilyo, inaalam ko kasi yung ng tao.
Kagaya dito, yung kultura ng mga tao dito, pero mo, siguro mga 90% ng mga babaeng makikita mo dito naninigarilyo. Matanda, kasing edad ko, naninigarilyo sila. Tinanong ko yung nakakasama ko sa work. Sabi ko, bakit ka naninigarilyo? Pag na-stress ako, sabi niyang ganyan. Doon, yun yung parang niya, pampakalma niya. I think it's also part of the weather. Yes, dahil sa malamig din, tsaka yung yung environment. Yeah. Pero hindi natin sila para i-judge, right? Yes. We do not have the right to judge them to say, uy, bawa. Choice nila ulit yun. Alam nila yung predicament, alam nila yung consequences of actions nila. I mean, pero para i-judge mo na ikaw, napakasama mo ng tao kasi naninigarilyo ka. Correct. Hindi ka nga naninigarilyo, pero mas matindi pa sa paninigarilyo yung ginagawa mo. Yeah. Yun May yung nakausap nga ako sa kapatid. Kami. Okay pa siya. I mean, nandun pa siya. Hindi naman kami close friends, pero we're good colleagues. Tapos nag-usap kami kanina. Sabi ko sa kanya, thank you at thank you na hindi mo ako ina-avoid. And basta nag-thank you ako sa kanya. Sabi niya, sis, wala po akong karapatan para husgahan ka sa lahat ng mga ginawa mo sa akin. I don't see a reason para mag-judge ako sa iyo. Sabi ko, hindi nanggagaling ako dun sa point na sabi kasi pag lumabas daw dyan sa masama na or sa demonyo, hindi ko matanggap yun kasi ang sakit sa dibdib ko noon. Ang sakit kasi ilang years din naman akong sa maliit kong paraan, part ng sweldo ko, talagang ayoko na lang magsalita nun kasi baka mamaya dumating pa na parang tawag doon, yung nagsusumbat ka. Alam ng Diyos ko ano yung kapasidad ko to give. So, yun, cut lang kita. Yun minsan na hanggang ngayon, naging maling pananaw natin. Yung kasing itunuro sa atin yung panunumbat, mali yan yan, Miss D. Kasi, mali talaga. pagka tinanong ka ng korte, nag-explain ka sa korte, panunumbat ba yon? No. You are explaining yourself. And explaining yourself is not a panunumbat. Yeah, pero ang point ko nung sinabi ko, yun yung parang iba yung the way they say it, right? I understand. So, Totally understand. yeah, for me, parang hindi ko sinasabi to para sabihin, ako, may ganito, ganyan. Wala kasi binigay mo yon from the heart. I know you did it the same thing. The same way. Pero para sabihin mo na ganito mapupunta sa demonyo or sa Satanas na ang sakit na after all these years, wala naman kami, at saka never ako nagsalita ng anything, di ba? Alam mo yan. Pumipigil ako kasi for me, nangyari na yon. You just have to move on. You have to pick up yourself. Ang sa akin lang, sabi ko nga kanina sa PPP, I'm doing this because I want to be able to help yung mga kapatid na paano mag-move forward. Kasi mahirap, iba-iba tayo ng process. Iba-iba yung how we see things, no? Yeah. How I process it. Pero hindi ko sasabing I disregard na bahala kayo sa buhay nyo. Kasi may pain pa rin